ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, brothers and sisters, pasalamat tayo kay Allah na binigyan na naman tayo ng magandang pagkakataon upang masimulan natin ang panibago nating course, another batch ng ating pag-aaral sa Arabic language for beginners. Bali ito siya, al-lughatul arabiyya lil mubtadi'in. Nang ibig sabihin, ito siya ina-ready ko sa Tagalog na wikang Arabi para sa mga nagsisimula. Inihanda ni Homer Tayyib S. Pagayawan. Ako si Homer Tayyib Pagayawan. So, alhamdulillah, bibigyan kayo ng kunting background sa aklat na ito para at least pag magkaroon kayo ng kopya, alam nyo siyang gumamit. So, yan ang simulan niya, and then pagkasunod ay yung nilalaman, contents. So, meron siyang 21 lessons, 21 na aralin. Supposed to be dati ito sa old na copy niya ay 20. Tapos English yung mga instruction. Bali, in-upgrade ko. Pinalitan ko yung English ng Tagalog, tinranslate ko sa Tagalog. Pero nandun din yung original na copy niya na English. Tapos dati, ano lang ito, 40 pages. Pero ngayon, umabot na ng malapit sa 90 pages. Okay, so yan yung kanyang mga inshallah pag dadahan-dahanin ko, okay? Para habang hindi niyo pa hawak yung aklat, ay ayan yung kanyang nilalaman. Siyempre, minsan bago tayo magsimulang gumamit ng aklat na gagamitin natin, babasahin natin, normal sa mga estudyante yung gusto niya na alam niya kung ano yung mga nilalaman ng aklat na pag-aaralan. So, ayan siya. Kahit hindi ko nababasahin, bibilisan ko lang, and then unang aralin na unang aralin, then yan, magsimula tayo sa kanyang introduction, pasimula, and then ang alpabetong Arabi, then so on and so forth, then aralin number 2, and then aralin pangalawa, aralin pangatlo, and then aralin pang-apat, then pang-5, hanggang sa dadahan-dahan ko nga pala para at least mababasa ninyo. Dito tayo sa, ayan yung, ulitin ko, sorry. Ayan yung unang aralin. Okay, makikita nyo. Pwede ninyong mabasa, inshallah, pag inopen mo uli yung record na lecture, so mababasa mo siya, i-stop mo o kaya i-return mo, mababasa mo. Ayan, aralin una, then aralin pangalawa, ganyan. Magbigkasin aralin pangatlo, and mababasa nyo. Then pang-apat, pangatlo, then konti-konti. Then pang-apat, then pang-5, tungkol sa sukun hanggang sa tanwin. Ayan, aralin pang-6 ay tanwin. Then aralin na pang-7 ay shadda, tungkol sa sadda. Then ang pag-8, yung pagbabago-bago ng hugis ng mga letters, mga titik. Then pang-9, yung mga non-connector letters, mga titik na di maaaring idugtong. Okay? And then pang-10, paraan ng pagdugtong ng titik o ng mga titik. Then aralin pang-11 ay yung huruf kamariya at saka yung huruf shamsiya, yung paggamit ng al
definite form at saka indefinite form. So, and then aralin na pang-12, mga bahagi ng oras, then mga buwan, mga calendars, then aralin na 13, pangalan ng mga numero, then aralin na 14, ang pag-aaral. Meron diyang conversation na tayo, then aralin 15, pagpapakilala, introduction, then aralin 16, yan, ang aking bayan ay Qatar, then dialogong pangkilala, introductions, then aralin 18, then aralin 19, then aralin 20, at saka pag-uusap sa then ni Mariam at saka Zainab, and then aralin 21. Ito yung idinagdag ko doon sa old na kopya, dating kopya, wala siyang aralin 21. So ito yung idinagdag ko sa pag-upgrade ko na para doon sa mga sa mga mag-aaral, brothers and sisters, na ang kanyang balak ay matuto lang ng Arabic, pagsusulat sa pagbabasa, then continuous. So wala ito sa unang design, wala ito. Pero nagkaroon ako ng idea na yung mga brothers na gusto ring mag-aral ng pagbabasa ng Quran, hindi lang yung matuto ng pagsasalita ng Arabic. So dinagdag ko ang design na ito, na aralin 21 ang pagbabasa ng Quran, then nilagyan ko ng 7 sura, tulad ng Suratul Fatiha, Suratul Nas, Suratul Falaq, Suratul Masad, Suratul Nasr, Suratul Fil, Suratul Humaza. Ito yung nilagay ko ng mga sura na sa simula, dahil siya yung malapit na mga example na mayroong doon sa Lam Qamariya at saka Lam Samsiya, na dapat matutunan ng mga brothers and sisters na mga paguhan sa pag-aaral ng pagbabasa ng Quran, lalo na yung tajwid. So itutuloy natin. Bali, yun nga sabi ko, ang kanyang intention ay lalo na mga Muslim na patungo doon sa pagbabasa ng Quran. So kasama magagamit ng design na ito. Pero doon sa mga brothers and sisters na kanilang gusto lang ay yung matuto ng matuto ng Arabic, pagsusulat sa pagbabasa ng Arabic language, lalo na halimbawa may maka-join na mga hindi mga Muslim. So hanggang doon sa aralin 20. So bale, inshallah, sa araw na ito sisimulan natin ang ating pag-aaral sa Arabic language. Ito yung aking panimula, introduction. So ayan siya, mababasa nyo, then itutuloy ko, then mababasa niyo ang kanyang continuation. Halimbawa, pag gusto nyong basahin ang mga makabagong pamantayang Arabic, modern standard Arabic, ay isang makabagong anyo ng classical na Arabic. I-continue na lang. Then ang sinasalitang Arabic ay isang pinaghalong anyo ng wika na may iba't ibang anyo. Madalas ay may malakas na impluensya mula sa mga lokal na wika. So, ganyan hanggang dito. Okay, and then meron pang konti. Ayan, ganyan. So, mababasa nyo. Bali, gagawin ko siyang meron akong hindi na ayos dito. Yan yung, sabi ko, yan yung dati. Hindi, ayan siya. Nahati sa 21, isang aralin. Okay? So, ganyan, inshallah. And then, ito, Homer Tayyib is Pagayawan sa Doha, Qatar. Din ang aklat na ito ay natapos ko noong isulat, i-design, simula pa ng 206. Pero ngayon, 2025 na, so matagal na yung, so ibig sabihin, matagal na ang aklat na ito. Okay? Kahit nung bago ang 2026, dumating ako sa Qatar, 1994, sinimulan ko na siyang i-design. Every time na nagtuturo ako, may nire-ready ako na halimbawa sa ngayon na linggo, pagka next na linggo, dudugtungan ko ulit siya, hanggang sa umabot doon sa, sabi ko hanggang dito na lang muna. So inaayos ko siya ng inaayos ko, ini-edit ng ini-edit, hanggang sa nag-decide ako na, kumpleto na siya nung year na 2006. Pero nakailang taon, dumating ulit sa aking idea, sa taon na ito, 2025,
inano ko ulit siya, in-upgrade ko ulit. Hanggang sa, ang last noong 2006, ang page niya ay 47 pages only. Ngayon, umabot na ng, I think, 88 or 89, something, ganun. Malapit sa 90. So, bali, ito na yung pinaka-starting niya, inshallah. Maraming salamat sa inyong mataas na pasensya sa kunting usapan sa unahan bago sisimulan na natin itong ating pinaka-beginning. So, ayan, makikita ninyo sa ating aralin una, lesson 1, ang alpabetong Arabi. So, sa Arabic, ang wikang Arabi ay isinusulat mula sa kanan. Mula sa kanan pa ganyan, then papuntang kaliwa. Simula sa kanan, papuntang kaliwa. Samantalang ang English o Filipino language ay simula sa kaliwa papuntang kanan. Opposite ang Arabic. So, at ito ay nasaan yung kursibo o tuloy-tuloy na pagsusulat. Ibig sabihin, pag nagsulat ka ng ganyan, diretso-diretso siya parang ganun-ganun lang. Pag kapi-kapi tayo, ayan, nakita nyo. Nag-join na sila. Dito, mayroong mga letters dito na mga non-connector. Kaya makikita, mapapansin mo itong isang letter na yan, hindi nakakabit doon. Tapos ito, hindi nakakabit. Bali, itong dalawang letter na yan, yan yung letter na non-connector. Pwede mo siyang ikabit doon, pero hindi mo siya pwedeng kabitan dito. Tulad niyan, itong wow, hindi ko maikabit doon sa ra kasi bawal magkabit dito na side ng ra kasi magbabago yung itsura niya. Ganun din ang wow. Hindi ko maikabit doon dahil bawal sa ra. And then ito namang itong fa, hindi ko rin maikabit doon sa wow dahil ang wow ay bawal tumanggap dito sa kabila. Okay? Inshallah, literal maintindihan nyo mabuti. Pero itong word na dito, ayan, nagkabit-kabit sila. Pero mayroon ding letter dito na hindi maikabit kasi yung ra na yan, tulad doon, no, hindi naikabit yung kanyang kasunod. Ganoon din dito, may letter na ba, hindi siya maikabit. So inshallah, later on, matatunan niyo yung sinasabi ng mga connector letters at saka yung mga non-connector letters. Okay? So, ito yung litra natin. Yan, from alif, makita nyo dito, yan ang alif, then ito ang katapusan, ang ya. Dito ang ya. Itong may dalawang letters, inshallah, dito i-explain ko na dinagdag ko yan para ma-familiarize ng mga estudyante, ng mga nag-aaral. So, ayan ang letter natin. Ibawa natin ng konti para, ganyan. So, ito ang letter ng Arabic. Makikita nyo ang itsura niya. Dito ang starting niya. Then nilagyan ko ng transliteration ng kanyang pangalan para at least sa mga beginners, alam nyo ang pangalan niya. Kung malimbawa walang magtuturo sa inyo, ang aklat ang makikita niyo. So, mayroon kayong guide. Pero later on sa baba, tinanggal ko na itong mga pangalan para at least mapamiliarize ninyo yung mga letters ng Arabic nang hindi na kayo nangangailangan ng tulong nitong transliteration. So, ayan siya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. So yan yung 28 letters sa Arabic alphabet. Pero mayroon ditong dalawang letter na dinagdag ko. Itong isa ay hamza. Pero ang hamza na yan ay katulad din siya nung alif. Magkalapit sila. Tingnan nyo, nandito yung alif. Oh. Ayan yung alif. Ayan. Tapos nandun sa itaas yung hamza. Nakapatong yung hamza. So, may situation siya na itong alif mag-isa lang siya. And then, sometimes ang hamza nasa ibabaw niya. Sometimes nasa ilalim ng alif. Sometimes ang hamza ay solo siya. Tulad nung nakita nyo kanina, nakasolo siya. Or sometimes ito ay pumapatong sa letter na waw. Later on, inshallah, malalaman ninyo ang talagang function ng hamza. But for the meantime, ang importante ang alam natin na ang ating Arabic alphabet ay 28 letters from alif to ya. Ito yung last niya. Okay? So ito namang isa dito, makita niyo, ito, ta marbuta. Ang tawag niyan ay
closed ta o kaya tied ta. Nakatali siyang ganyan, no? Doon sa itaas, makita mo dito banda, ito na ta, naka-open siya, nakaganyan. Tapos may dalawang tuldok sa gitna. So, ito rin ay ta. The same pronunciation, ito ay ta. Then, ito naman ay ta. Pareho lang din. Pero in later on, pag nag-aaral na tayo ng mga words, magbabasa na tayo ng mga words, inshallah, makikita ninyo na yung mga words na mayroong ganito sa dulo niya, halimbawa sabi mo, sayyaratun, yung ibig sabihin sasakyan, car, sayyaratun. So, yung tun doon, ito siya na ta. So, lahat ng, in general rules, yung mga words na mayroong ta marbuta sa dulo, ito yung mga feminine word. Mga feminine word. Tapos, yung mga words na walang ganito sa dulo niya, yun ay mga masculine word. So, yung mga masculine siya. Pero mayroon ding mga exemption, mayroon ding mga ibang letters na ibang words na mayroong tamarbuta sa dulo, pero siya ay masculine word. Then, ganun din sa mga feminine words, mayroon din mga feminine words, although sinabi ko na itong tamarbuta ay sign na mga feminine words. Pero mayroon ding mga feminine words na walang tamarbuta. Pero ito yung tulad halimbawa ng pangalan ng babae, yung pangalan halimbawa sabi natin Zainab, ganun, Maryam, walang to doon sa dulo, walang ta. So, that is feminine. Alam natin feminine kasi pangalan ng babae. Meron ang pangalan din ng mga lalaki tulad halimbawa ng Sulaiman, Uthman, Khalid, Abdullah, Muhammad, walang tamarbuta sa dulo. So, ito ay mga masculine. Tapos mga pangalan ng mga lalaki. Pero mayroon din pangalan ng lalaki na tulad halimbawa ng Usamatun. So may tamarbuta doon, si Usama. Pero pangalan ito ng lalaki. Although mayroong tamarbuta doon sa dulo, pero ito understood na masculine dahil ito ay pangalan ng lalaki. Tulad din ng halimbawa ng Khalifa o Khalifatun. Isa sa mga Amir noon ng Qatar, yung lolo ng Amir ngayon, na si Sheikh Khalifa. So gano'n, pakinggan mo siya Khalifa, pero may sa dulo yon, Khalifatun, may tamarbuta ganito. Pero, exemption siya na hindi siya feminine word dahil pangalan siya ng lalaki. Pero later on, inshallah, kahit ganito, halimbawa, parang magulo sa beginning, later on, inshallah, pag nasa advance na tayo, pag nakalampas na tayo dito sa introduction ng mga Arabic letters, maintindihan nyo na, inshallah. At least, binigyan kayo ng beginning na mga informasyon. Sa mga magiging viewers, yung iba na may alam sa Arabic, may alam sa grammar, whatsoever, posible halimbawa na yung mga binibitiwang kong mga informasyon baka mali sa ibang mga ngaral, ibang mga scholars, normal yun. Halimbawa kung ngayon sa beginning, yung pag-start ko ng pag-i-explain, baka sa paningin ng ibang mga guro ay dapat hindi gano'n ang pag-explain. Anyway, ito yung paraan ko. Ang importante, kung mayroon mga diskontento, halimbawa sa kanyang pagtingin ay mali yung pagka-explain, ina-accept, walang problema nun. Normal lang yun na. Halimbawa, mayroong mga scholar, mga teachers na mas magaling mag-explain. Supposed to be sabi na dapat ganito yung pagpaliwanag niya, hindi si ganun. Pero yun ang inaabot ng aking isipan, ng aking paraan. So yun ang paraan ko. Pero anyway, at the end, pareho lang din yung ating mga gusto na iparating sa ating mga kapatid na nag-aaral, gustong mag-aral matuto ng Arabic language. So ulitin natin para mas makuha ninyo ng mabuti yung pag-pronunciation niya. So ganito siya. Tingnan nyo. Alif, ba, ta, tha. Itong tha, nilalabas yung dila. Sabi mo, tha, tha. Hindi ka makakapag-pronounce ng tha nang magsabi ka ng hindi mo nilabas ang dila mo. Kailangan, iganan mo yan muna. Ganyan. Tapos, tha. Tha. Hindi yung sabi mo, tha. Hindi makukuha yung pronunciation niya. Tha. Tulad ng word halimbawa na both. Sa English, both. Ganun siya. Both. Tapos, sa Arabic naman, tulad ng thallaja, al-thani, wahid, ithnain, ganun. Yung tha na yun, lumalabas ang dila nun. Tapos, later on, makita nyo, may ibang letter dito, tulad nitong dal. Magkalapit silang dalawa, pero ito hindi nilalabas ang dila. Ito yung tulad na pagsabi mo ng this and that.
Ganun. Tingnan nyo. Again, alif, ba, ta, tha, jim. Jim. Tulad ng January. Jim. Ha. Ito naman H. Ha. Pero, meron tayong H dito at merong H, makikita mo sa unahan, meron na tayong another na H ito. Ha. Ha. Itong isa, ha. Ang style ng pagkuha ng sound nito, para yung pag yung napapagod ka, tumatakbo ka, naglalakad ka, tapos pagod ka na, ang sound mo ay ganun yung boses mo lumalabas sa iyo. Nagja-jogging ka nang medyo nag-relax ka, sabi mo. Ganun siya. So yun yung sound ng H na ito. Ha. Ha. Whereas yung isa, yung sa baba kanina, iba yung sound niya, yung ha, hello, how are you, hi, mga ganun na H. Yung ha, at saka yung ha. Okay? So ito naman ay ha, key H. Kailangan talaga mag-sound siya ng, ang ibang estudyante sabi niya, ha. Ang iba sabi niya, ha. Ang iba sabi niya, ka. Hindi ka, hindi ha. Ito ay key H. Ha. Ha. Para yung pag kumakain ka ng something, halimbawa tulad ng isda, tapos may ano doon, may buto na sumabit doon sa lalamunan, wag lang sana ipahintulot ng Allah, qadarullah. O kaya yung kaliskis, minsan may napasama doon sa isda, tapos parang malulunok, sabi mo, ganito siya, Khalid. Sorry lang ha, baka may mga kumakain na timing na nanonood sa record tapos kumakain. Sorry lang, hindi ko sinasadya. Hindi ko intention ha. Normal lang na timing lang yung halimbawa kumakain ka nung nanood ka. So ito ay ha. Ha. Okay? Then letter D, dal. Normal lang siya, dal. Davao. Ganun. Dal. Ito ay da, letter D, da. Ito naman ay TH. Dal. Dal. Tulad no pagsabi mo ng this, that, those. Halimbawa, this boy, that man, that boy. So, kung i-observe mo yung pronunciation niya, hindi siya lumalabas. No, dito lang sa ibabaw ng ngipin. Parang kanya lang, that, this, di ba? That, this. Compare mo doon sa tha. Tingnan mo, sa English sabi mo, both. Lumalabas ang dila mo noon. Both. Pag hindi mo ilabas ang dila mo, hindi mo mailalabas din yung tamang pronunciation. Kaya ang kaibahan ng dalawa, ito ay tha. Puro din, para tingnan mo, ang hirap mag-transliterate sa English. May mga letters na wala siyang opposite, pero kailangan gagamitin natin yung para maintindihan natin. Tulad nito, tha. TH dito, tha. Ito din naman ay the. Pag halimbawa, tatanggalin ko yung L, walang L. Okay, sabi ko, tha. Tha. Ito naman ay, ito ay the. So, nasa ano lang, ganyan lang sa dila lang. The, samantalang yung tha. Tulad ng both. Ito naman sa English, tulad nung this, that. So, ang dila mo dito lang. This, that. Compare sa tha, yun. So, dito ay ra. Ito na yung R natin sa English, ra. Makikita nyo, sa mga pangalan ng pagsusulat ko, yun na yung parang ano niya, kanyang transliteration sa English, translate ng letter. Ano, ra, yung letter R, ra. Then, zai, z. Zai, zigzag, zai. Ito ay naman ay letter S, sin. Sin, ito ay shin, with H. Shin, sin, shin. Ito ay sod. Ito, letter S pa rin. Yung sin, letter S, ito naman ay letter S. Pero, ang kanyang pronunciation ay hindi tulad ng S na ito, sin, siya. Ito ay sauce. Tulad ng word na sauce. Ito ay sod. Yan mo, sod. Saan sa English ito? Yung pag mayroon tayong pagkain ng pangalan ay sauce. Sausage. Yung, so, ganyan ang pag-pronounce sa kanya. Hindi yung letter S, sausage. Hindi mo kukuha. Kailangan ito. Sausage. Sauce. Okay? Then, may another letter ay dod. Letter D, ito mayroon tayong letter D dito, pero manipis. Dal. Sabi mo, da. Ito ay do. Makapal ito. Ang dila mo ay ginaganon mo. Kumakapal siya. Tapos, actually, dito yung kinukuha sa gilid. Do. Ganun, no? Ang dila mo parang ganun. Do. Okay? Yan. Tapos ito naman ay to. Letter T. Dito, mayroon tayong letter T. Te. Ito ay te.
ano lang siya, naka-smile ka. Ta. Ito ay parang galit ka. To. So, meron tayong mga letters na hard letter at saka soft letter. So, ito sila ay membro ng mga hard letter. Ito namang iba tulad ng alif, ba, ta, tha. Ito ay mga soft letter. Okay? At least mayroon kayong idea na sinasabi ko yung ganun para hindi kayo magtataka bakit ito ay medyo matigas, ito ay medyo malambot. So, yun, may soft at saka mayroong hard. Ito naman ay the. Ito ay soft. Dito kinukuha sa dila. Yung kanina, yung tha, siya nga pala para makuha talaga. Sa dila ay mayroong 3 letters. 3 letters, huruf na tuwi. Halimbawa, itong tha, sabi mo, tha. Nasa dila, di ba? Nasa dulo ng dila. Sabi mo, tha. Ito namang isa, the. Nasa dila din, pero nasa dulo din ng dila. Ang function lang, lumalabas yung tha, yung the dito lang sa ibabaw ng ngipin, sa may ngipin lang, doon siya umaabot. Then mayroong another letter na itong the. So tatlo sila. Sabi mo, tha, the, at saka the. Ito, mafe-feel mo ito na nasa loob. The. Ito ay tha, the, at saka the. Hello? Then, ito ay ain. Ang ain, pareho rin sila letter A. Pero ito ay a. Samantalang ito ay a. Ain. Okay? So, kaya dito nilalagyan ng mga writers ng apostrophe para magkaiba sila. Ang iba apostrophe yung lumalabas, ang iba pero kadalasan apostrophe ang ginagamit. Pero yung apostrophe, makita mo sa mga computer, yung mga computer na English lang talaga ang kanyang gamit na mga na font, yung kanyang apostrophe ay diretso. Pero pag nakagamit ka pag ang ginagamit mo ay mga keyboard na magkasama yung Arabic at saka English, minsan natatalo nung Arabic yung English, ang lumalabas na apostrophe ay ganito. Pa-curve, hindi yung diretso lang ganyan, parang baligtad na kama kung sa English. So so may mga words sa Arabic pag tinatransliterate sa English, ibig sabihin the same word Arabic pero English na yung mga letters sa gamit, makikita kami nakalagay na ganyan. So yung mga A na yun na makikita mo, yun ay ain. Kailangan babaguhin mo yung sound. Pero pag walang nakalagay na apostrophe, ganito lang, so ang babasa mo ay a. Abakada, parang ganon. Pero ito, halimbawa, ain, yung Arabic ng mata, ain. Pag isa lang, ain. Pag dalawa, pag marami na, uyun. Ain. So, ang beginning niya ay ito. Ain. Then, pag marami siya, ang plural ng ain ay uyun. Nandun pa rin yung sound na uyun. Ganun. Tapos ito, ghain. Gha. Ain, and then ghain. Ang ghain naman, dito nakukuha sa ilalim, dito sa ating lalamunan, dito banda, pero mayroon siyang HGH. Gha. May country na ang pangalan ay Afghanistan. Ganon siya pronounce. Hindi Afghanistan, hindi Afghanistan. Gha. So ito siya. Pag isinusulat yung word na Afghanistan, mayroong GH. Ghain. Okay? And then fa. Ito, tulad ng English, F. Fa. So dito siya sa bibig, sa lips. Yan mo. Fa. Hindi tulad nung doon, sabi natin dila. Tha, the, the. Pero itong fa, nasa lips, yan mo. Hindi dila ang ginagamit. Sabi mo, fa. Kasama siya sa ba. Ba. So, merong 4 letters sa bibig, sa lips. Ba. Tapos, fa. Meron pang isa, hindi pa natin naabutan, yung mim. Okay? So, sabi mo, fa, letter F, fa, and then qaf. Ito ay Q. Sa English ay Q, tapos sa Arabic, qaf, ang pronunciation ay ganito. Qaf, qatar, qaf. Okay? Then, merong next, ito ay kaf. Kaf. So, ito yung letter K. Kaf. And then, lam, letter L. Lam, ito ay mim, letter M. So, kapatid siya nung sinabi ko sa inyo na
letter sa bibig. Fa, mim, una kanina sa taas yung ba, tapos fa, and then mim, and then wow. Apat na letters sila. So kailangan na sa mga nag-aaral, pag na-research mo ito, mga grupo-grupo nila, so alam mo kung paano mo siya palalabasin yung kanyang sound, yung kanyang mga makharij, kanyang mga igset. Tulad sinabi ko sa inyo, may 3 liters kanina sa dulo ng dila. Yung kaiban lang doon, yung ang iba ay lalampas sa ngipin ng paglabas, ang iba naman ay dito lang sa ngipin. Ang iba naman ay yung pangatlo, yung dha, hindi na aabot doon sa dulo ng dila. Hindi lalabas sa ngipin at ang isa ay dito lang sa ano. Ang isa naman ay kahit doon sa ngipin hindi niya darating kasi dito sa loob na siya pinopronounce. Tulad ito, kaf, lam, mim, nun, ha, letter H, ha, hi, how are you? Ito siya, ha. Yung sa taas kanina, iba yun. Ha. Ayun, then, wow. Ito ang W natin, wow, at saka iya. So, yan yung Arabic alphabet. Okay, tapos na explanation ko. So, babasahin ko sa inyo ng normal na pagbabasa ng wala ng explanation. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Then, mayroon akong dinagdag dito, itong hamsa and tamarbuta. Pero yung 28 letters from alif to ya. Okay? So, wag niyong isipin na kasama ito sa, kasi magiging 30 yung letters kapag sasabihin natin na siya. Hanggang ya lang siya. So, itong dalawa na ito ay isinama ko dito kasi nagagamit siya sa pagsusulat na ng Arabic letter on na itong tamarbuta, itong ta na ito, pareho lang doon sa isang ta na ito. Yan lang ay open, ito naman ay close. Nasabi natin nga, ito ay sign ng mga feminine na mga noun. Sa feminine na word. Sa noun at saka sa adjective, sa letter on, lalabas siya doon. Ito naman, tapos ito, tapos ang letter na ito, itong tamarbuta, hindi siya pumapasok sa beginning of the letter, middle of the letter, hindi. Halimbawa, may isang word ka, tulad halimbawa ng beautiful. Ang Arabic niya ay jamilatun. Jamilatun. So itong tone na ito, ayan siya. Hindi siya papasok doon sa unahan, hindi papasok sa gitna. Sa loob, sa word na jamilatun, doon lang talaga siya sa dulo. Tapos pangalan ng babae, ganun din. Ang ibig sabihin ng jamilatun, beautiful. Another din, nagagamit din sa pangalan ng babae, jamilatun. Ang pangalan si Jamila, yung mga aishatun. Mga pangalan ng babae, mayroong ganito sa dulo. Tamarbuta, okay? So, pumapasok siya sa mga noun at saka sa adjective. Pero itong ta na ito, general ito, pumapasok siya sa unahan, pumapasok sa gitna, pumapasok sa dulo. Pero doon sa sa noun 'yan. Pero doon sa mga verb, nagagamit siya na naging sign ng feminine sa verb ng pag mayroon tayong sinabi na word na feminine, verb na feminine, tapos past tense, nandun siya, naging sign of feminine. Halimbawa, yung word na he said, sinabi niya, sa Arabic ay qala. Pero kung babae, yung word na qala, kailangan dagdagan mo ng ganito ta, magiging qalat. Ang lalaki ay qala. Pag babae, ilalagay mo yan, qalat. Lalaki, akala, kumain, akala. Tapos ang feminine ay akalat. So dito inshallah, madadagdagan din natin yan ng mga informasyon. So natapos na natin ang pag-introduce ng Arabic alphabet. So next, meron tayong ang madaling paraan ng pagsasaulo ng alpabetong Arabi. Minsan, tulad nung kanina, nakita nyo kanina yung Arabic, pag pinarecite ko kayo ngayon, pag in-order ko sa inyo na i-memorize ninyo, napakahirap.
lalo na sa mga matatanda. Hindi tulad ng mga bata na parang Xerox yung kanilang isipan, kahit na-experience natin mga bata pa tayo, ang daling mag-memorize. Pero ngayon, yung mga matanda, kahit paawitin mo ng Bayang Magiliw, halos hindi niya masabi. Kung ma-recite mamaya ang Bayang Magiliw, pero pagdating sa sabi mo, i-recite mo yung Panatang Makabayan, hirap na siya. Panatang Makabayan, inibig ko ang Pilipinas, ito ang tahanan ng aking lahi. Hanggang sa dulo. Ang dami na hindi naka-memorize. Okay? Yung mga dumaan noon ng mga YDT, CET, ROTC, meron tayong mga nire-recite. Ngayon, ang hirap ng i-memorize. Okay? So, pero sa mga bata, napaka-easy lang. So, meron akong paraan na discover sa pagtuturo sa mga matatanda kung paano ninyo i-memorize ang Arabic alphabet. Sa very easy way lang, madali. Isang oras mo ng pagtiyaga, ma-familiarize sa'yo, halos ma-memorize mo na. Halimbawa ito, ang madaling paraan upang matandaan ang alphabetong Arabi ay ang pagpangkat-pangkat ng mga litra ayon sa kanilang anyo o hugis. Sa 28 letters, meron akong paraan na dinivide ko siya sa 5 grupo. Pwede, ang Arabic alphabet, pwede tulad din ng English. Ang English, pagsulat mo doon sa nung panahon ng elementary kami, o kaya siguro hanggang ngayon, meron doon sa unahan ang pisara o ang blackboard ay sinulat nila sa ibabaw yung A, B, C, D, E, F, G hanggang sa katapusan, Y, Z. Okay, X, Y, Z. Sa Arabic naman, pwede rin isulat alif, bata, sa, jim, ha, ha, hanggang sa ya. Pwede rin. Pero ang ginawa ko, dinivide ko siya ng 5 grupo para madaling i-memorize. Makita nyo dito, kaya yan sinabi ko dyan na pagkapangkat-pangkat. Sa ganitong paraan, mas madali mong makilala at maalala ang mga titik dahil magkakahawig. So may mga titik dyan na 3 titik, tatlo, magkahawig talaga. Ang kanilang diferensya lang ay yung mga tuldok. Yung isa, isang tuldok, yung pangalawa, 2 tuldok, yung pangatlo, may 3 tuldok. Pero ang hitsura talaga niya, halos magkapareho. May makita nyo inshallah. And then, nakita nyo kayo na sa taas. Pero yung pag-grupo-grupo, pakita ko sa inyo ngayon. At kaunti lamang ang kaibahan sa ilang bahagi nito, tulad ng bilang o posisyon ng tuldok. So, halimbawa ito. Halimbawa, yung letter na ba. Ayan siya, ba. Ba. Tapos yung next na letter ay ta. Then next na letter ay tha. Kung tingnan mo sila, itong kanyang katawan, yan, pareho lang talaga. Ang pinagkaibahan nila ay ang tuldok. Na dito ay isang tuldok nasa ibaba, dito naman ay 2 tuldok nasa ibabaw, dito naman ay 3 tuldok nasa ibabaw. So minsan, inahalimbawa ko siya ng parang pabiro lang, na para siyang palanggana. Para siyang palanggana na ang isang palanggana mo ay may tuldok, may nakalagay na something sa ibaba. Ang isa naman, minsan binibiro ko siya na parang yung bangka. Dati may naalala ko na may bangka doon sa amin, yung troso lang, yung puno ng kahoy na malaki, na binutasan sa gitna, tapos pinorma yung ulo ng doon at saka dito sa likod. So, pwede nang sakyan, gumaganon lang, oh. Kahit sa ibang mga lugar, malaki na nilagyan ng makina na, yung makina na dito kinakabit sa puwit, di ba? Binibiyahin nila, laki. Parang, binisip ko, minsan, ginawa kong parang pabiro, na para siyang yung bangka na gano'n, na walang katig, walang dipin sa gilid. Tapos mayroong isang pasahero na ayaw sumakay, nandun sa ibaba. Sumasabay lang. Mayroon namang isang bangka na mayroong 2 pasahero ay umupo sa upuan. Mayroon namang isang bangka, pangatlong bangka, mayroong 3 pasahero. Ang 2 ay umupo sa upuan, ang pangatlo ay pumatong sa kanilang 2 ayun sa taas. Then pabiro, parang joke, ganun lang. So, then, hindi mo na makakalimutan. Sabi mo, may isang bangka na hindi sumakay ang pasahero. Parang ma-imagine mo ng ganun. Yun yung ba na may tuldok sa ibaba. Then, pangalawang bangka na mayroong 2 pasahero sumakay sa ibabaw. So, yun yung ta. Mayroong pangatlong bangka na mayroong 3 passengers, 2 nakaupo sa upuan, ang pangatlo ay pumatong sa kanilang 2, halimbawa sa balikat nilang 2, ganun. So, halang sa mapapatawa ka, di mo na makakalimutan. So, ano yun? Ba, ta, tha. Di ba? Ganun siya. So, pag tiningnan mo, magkapareho ang hugis, ngunit nagkakaiba sa bilang ng mga tuldok. Ano, parehong gusto. And then, ang ba ay isang tuldok sa ibaba, ang ta ay 2 tuldok sa itaas, ang tha ay 3 tuldok sa itaas. Ayun. Okay? Inano ko talaga, yung detail na yung pag-explain. Kahit wala kang teacher, pag nakita mo ang video, napanood mo, kaya nakakuha ka ng kopya ng PDF ng aklat, itong lecture, so madali na sa iyo.
Kaya dinitil ko siya ng ganun. Halimbawa ito naman, pangalawa naman, di ba sabi natin, bata, sa, tapos gym, ha, ha. Ito siya. Ito yung gym. Ayan, na para siyang seahorse. Sino sa inyo yung nakakita sa dagat yung kabayo sa dagat? Seahorse. Ganyan siya, paano lang, ano lang ng itsura. May makikita mo sa aklat noon, nag-aaral tayo, na seahorse. At nakita ko rin nung maligo ako sa dagat, na sabi namin na may seahorse, ang seahorse na tawag niya, kabayo. Yun, parang ganito siya, So ang isang kabayo, sabi ko sa pabiro na explain, ang isang kabayo ay ang kanya namang mata ay nasa batok dito. Yung isang kabayo bulag, walang mata. Yung isa namang kabayo nasa ibabaw ng ulo yung kanyang mata. So may imagine mo siya, although pabiro mapapatawa ka na yung isang kabayo ay nasa batok ang mata, yung isang kabayo ay wala siyang mata, yung pangatlong kabayo ay nasa ibabaw ng kanyang ulo, sa tuktok o kaya sa ibabaw ng ulo, yung mata. So napapatawa ka. Ano pala yung mayroong mata sa likod? Yung nasa batok niya mata, yun ay gym. Yun namang walang mata, yun ay ha. Yung ang mata ay nasa ulo, ha. So ganun, madali mong memorize, sabi mo, gym, ha, ha. Ba, ta, tha. Gym, ha, ha. So, mashallah, yung ganito, pag hindi ipinaliwanag sa iyo, ipinaliwanag sa atin, hindi natin mapapansin, ganun lang mag-memorize tayo. Pero nung ipaliwanag sa atin yung kanilang mga uniqueness, tatlo magkaparehong itsura, ito naman tatlo magkaparehong itsura, tingnan mo. So pinaliwanag dito na magkakatulad ang katawan ng litra, pero ang gym ay may isang tuldok sa ibaba, ang ha walang tuldok, ang ha ay isang tuldok sa itaas. Okay? So another na example, another na letter, makikita nyo rin, ang sin at saka shin. Pareho ang itsura, pareho ang hugis. Pero, ang sin, walang tuldok. Ang shin ay may tatlong tuldok sa itaas. Ayan, ang sin, walang tuldok. Ang shin ay may tatlong sa itaas. So, pag tinandaan mo ng ganito, maano mo siya. Madali sa iyo pag-memorize. Tingnan mo. So, inilagay itong tatlong halimbawa. No, mayroon pa diyan, ito yung tatlo. Ayan, yung sa taas, tatlo. Ito naman dalawa. Ito, marami sila. Tulad ng dal, ra, zay, tapos sin, shi. Ngayon, makikita sa unahan. So, sa pamamaraang ito, natututo ang estudyante ng maraming litra ng sabay-sabay sa pamamagitan ng visual na pagkakatulad. Mas mabilis itong tandaan kaysa sa pag-aaral ng bawat litra ng hiwalay. Pag nag-memorize ka, sabi mo, halimbawa, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Sa Arabic naman, sabi na, alif, bata, sa, jim, ha, dal. Ako memorize ko kasi expert na ako dyan, matagal na yan. Kaya inuulit-ulit ko na yung pagtuturo. Kaya na-memorize ko na. Pero sa mga baguhan, ang hirap i-memorize. Sabi mo, halimbawa, alif, bata, sa, jim, ha, dal, ra, zay. Sabi ko sa inyo, sa akin okay lang, pero ikaw ngayon na baguhan, kayo na mga baguhan, sabi mo, alif. Ano ba yung sunod? Ba, ta, tapos titingin ka uli. Hanggang sa, gano'n lang mangyayari sa beginning. Pero itong paraan na ginawa ko na ito na makita nyo, pinurma ko na dito, yan. So, ginawa ko siyang 5 groups. Okay? So, yan ang unang grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ng Arabic, wahid, ithnain, talata, arba, khamsa. So, we have a khamsa group. Okay? So, ganyan. Nawala yung unang letter dito, yung alif. So sabi ko, forget the alif. Hindi problema yun. Kasi lahat ay, alam niya na ang beginning ng letter ay alif. So dito tayo tapos yung alif wala siyang kapareho, walang partner. So ganun lang, ano na natin, at least alam natin ang beginning ay alif. Hindi mo makalimutan yun. So dito tayo mag-start sa pare-parehong grupo. Ayan. First group ay may 3 letters, then may 6 na letter yan. Tigti 3 pareho. Bata, tha. Yun sinabi niya kanina, na para siyang bangka na sa ilalim isang pasahero. Another na bangka, may 2 pasahero sumakay. Another na bangka, 3 pasahero sumakay. Pero umupo yung 2 sa upuan. Yung pangatlo ay pumatong sa kanila. Para may imagine mo yung tha. So, anong pangalan ng unang bangka? Ba. Ang pangalawa, ta. Pangatlo ay tha. Ito naman yung 3 seahorse na ang una ay nasa batok ang mata. Ang pangalan ay jim. Yung walang mata, ha. Yung ang mata ay nasa ulo ay ha. So, ang pag-memorize, sabi natin, ba, ta, tha, jim, ha. Plus, sinabayan mo nung sound. Mayroon siyang sound. Ba, ta, tha,
jim, ha, kha. Again, ba, ta, tha, jim, ha, kha. So, yun yung first line. Tignan nyo. Second line, halimbawa, itago ko yung first line muna. Yun, para makonsentrate mo ang second line na yan. Oh. So, makita mo dito, another 6 letters, pero yung dalawa, full curve, yung dalawa, half curve, itong dalawa ay, mayroon siyang 3 guhit, ganun. Parang ngipin. Mayroon siyang 3 ngipin, ganun. Yun. So, tingnan mo, full curve talaga. Yung unang letter ay dal. Yung pangalawang letter ay dal. Pangatlo, ra. Ito, dalawa. Dal, dal. Dal, dal. Ganun siya, master. Full curve. Dal, dal. Dal, dal. Then, merong half curve. Ito. Ra, zay. Ra, zay. Sabi mo, ra, zay. Pag binalikan mo yung dalawang full curve, dal, dal. And then, next, ra, zay. And then, yung pang-5 at saka pang-6, sin, shin. Sin, shin. So, i-memorize mo siya ng dal, dal, ra, zay, sin, shin. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. Di ba? Yung nauna kanina, ano yun? Ba, ta, sa, jim, ha, kha. Pakita ko yan, no? Yan, no? Ba, ta, sa, jim, ha, kha. Another line. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. So dito, itatago ko muna yung ano para hindi kayo maisturbo ng mga naunang letters. Yan, ganyan, okay? So, ito yung another na 2 liter. Another 6 letters. Pareho din siya nung dal, dal. Magkapareho ang hugis, tuldok ang pinagkaibahan. Ayan, no? Sod, dod. Walang tuldok, may tuldok. Sod, dod. Ta, dha. Walang tuldok at mayroong tuldok. Ta, dha. Dito naman, ain, ghain. Walang tuldok at mayroong tuldok. Parehong itsura, digda dalawa. The same. No? Ito, the same. Yan ay the same. So, madali mo siyang i-memorize. Imagine mo itong hitsura ng sod, dod, ta, dha, ain, ghain. Halimbawa, ikaw, sod, dod, ta, dha, ain, ghain. Halimbawa, ikaw, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. So, sa pang-4 na linya, itago natin muna yung pangatlo. Babalikan natin lahat yan mamaya. Okay? So, yan, yung naunang 2 litra, fa, kaf. Magkalapit sila, ito may isang tuldok, yun ay may 2 tuldok. Ang kaibahan lang ng nilang ang fa, paggawa mo ng ulo, then hilahin mo na itong kanyang katawan, pag ganyan. Inihila diretso, hindi na bababa sa baba. Inihila. Tulad ng calf, ang calf, paggawa mo ng kanyang ulo, then ibaba mo ng kunti, bago hilahin mo, then pa-curve. Dito, mayroong pagka-straight, then curve. Dito naman, bumaba ng kunti, tapos para siyang naging U, ganyan. Tapos, pataas yun. So, tinan yung kinakaibahan ng dalawa. Isang tuldok, 2 tuldok, at ang katawan niya. Pero, pag imagine mo, sabi mo pareho sila. Fa, kaf. Fa, kaf. Dito naman, magkalapit silang dalawa. Ang kaibahan nila, itong kaf, mayroong nakalagay sa gitna na parang yung hamsa. Yung sa ibaba kayo na pinakalas na letter na in-introduce sa inyo. Ang doon sa unahan kanina, pumatong sa alif, yung hamsa. Meron din yung nakasulo siya. So ito parang hamsa na dito pumasok sa kaf. So ganyan siya tandaan. Yung letter na parang mix, na para siyang hook, pero may nakapasok doon sa loob. Nandun yung kanyang pain. Kung kunyari parang hook. Ito namang isa ay parang hook na walang pain. Ganun ko siya pa-joke na itinuturo sa mga bata o sana, na madali nilang ma-memorize. Una, yung calf na parang hook, pero mayroong pain sa gitna, yung hamsa. Yun namang another na hook, walang pain. Ito yung lam. Yan mo. Calf, lam. And then, mim, nun. Itong mim at saka nun, wala nang kahawig. Walang tuldok, may tuldok, pero hindi sila magkapareho, hindi sila magkahawig. Okay ba? So imagine mo na ng ganun. Dito hindi ka na matutulungan dito kasi ng imagination mo na yung pari-pareho hitsura, wala na. Lalo na sa pangatlong linya, ha, wow, ya. Wala na. Totally yung tatlo talaga magkaiba na yung kanilang hitsura. So, ano lang natin, ito nga, for the memorization, at least kunti na lang yung i-memorize mo na walang kapartner. Whereas doon sa unahan, doon sa pangkat-pangkat natin, natutulungan tayo sa pag-memorize. Okay? So, ito siya, fa,
qaf, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. And the last letter is ha, waw, ya. I mean the last line or the last group. Ha, waw, ya. Balikan natin. Tingnan nyo kung paano mo i-memorize. Paano natin i-memorize na parang madali lang sa atin. Huwag mong isipin na ang hirap i-memorize ang Arabic alphabet. No, very easy ito. Pero ako rin, hindi rin maiwasan yung mararamdaman mo yun kasi sa panahon ko rin, dumaan din ako sa, sabi ko, ang hirap nito. Sumasakit ngayon dito ko Sabi ko, ang hirap nito. Pero later on, mag-practice ka. Makunsala, tuturuan ko rin kayo kung paano mga pamaraan. Okay? For the meantime, dito tayo muna sa pag-memorize. Yan nyo. Unang line, batatha. Lalagyan natin ng sound na parang inaawit natin siya. Batasa, jim, ha, kha. Dahil mo? Batasa, jim, ha, kha. Tapos, dal, ra, zay, sin, shin. Ulitin natin. Third line. Sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Fourth line. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Last line, ha, waw, ya. Okay? Masya Allah. Pag ulitin natin again, ito na. Halimbawa, brothers, halimbawa, ikaw, batatha, jim, ha, kha. Ikaw, dal, ra, zay, sin, shin. Ikaw, third line, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Ikaw, fourth line. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Ikaw, last line. Ha, waw, ya. Tingnan nyo. Makukuha nyo, inshallah. Makukuha nyo pag ano. Kung mayroon na kayong hawak na PDF o copy ng aklat, iganon mo lang. Halimbawa, tulad ng ginawa ko sabi mo, batatha, jim, ha, kha. Okay, itatago ko. Dal, ra, zay, sin, shin. Ano yung first line? Batatha, jim, ha, kha. Second line, dal, ra, zay, sin, shin. Itatago ko man. Again, ang second line. Third line, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Balikan natin yung second line. Dal, ra, zay, sin, shin. First line, batatha, jim, ha, kha. Tingnan nyo. Dito tayo sa, itago na natin yung third line. Ayan. Sa fourth line tayo, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Balik natin ang first line. Batatha, jim, ha, kha. Second line, dal, ra, zay, sin, shin. Third line, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Fourth line, ayan siya. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Last line, ha, waw, ya. Parang nagkamali ako sa unahan yata. Naiwan ko itong, mayroon akong line yata na naiwan. Normal yata. Okay. Then, ang last ay, ayan, ha, waw, ya. Ha, waw, ya. Di ba? So, pag inulit natin, ialis natin sa para ma-memorize. Okay, itago natin. Memorize natin ha. Ngayon, wala na kayong makikita. Sumabay kayo sa akin. First line, batatha, jim, ha, kha. 6 letters. Second line, another 6 letters. Dal, ra, zay, sin, shin. Diba? Third line, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Fourth line, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Last line, ha, waw, ya. Di ba? Halimbawa, ikaw, brother, sa likod. I-recite mo. First line, batatha, jim, ha, kha. Second line, dal, ra, zay, sin, shin. Third line, fa, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Fourth line, sad, dad, ta, dha, ako nawala. Ang third line, nabaligtad ko. Third line, yon, sad. Fourth line, fa. Ganun lang. Tandaan mo yung beginning niya. Halimbawa, yung una, ba, tapos dal, tapos sad, tapos fa. Another din na pagtanda ng line.
So pag na-remember mo yung ba, alam mo na yung susunod. Pag naalala mo yung dal, alam mo na yung susunod. Naalala mo ang sad, alam mo na yung susunod. Naalala mo yung fa, alam mo na yung susunod. At saka yung ha. Ganun, kahit yung mga nagme-memorize ng awitin, pag nakuha niya yung beginning, alam niya susunod. Ganun din yung mga nagme-memorize ng Quran. Kapag natandaan niya yung beginning, diretso na yun. Pero pag nakalimutan niya yung beginning, yun ang problema. Pati yung next mawawala. Kaya pinapractice siya, inuulit ng inuulit. Okay? Again, itaas ko ulit. Pati ako nga na-disgrasya eh. Unang linya, ba. Ba, ta, tha, jim, ha, ha. Next line, dal. Dal, dal, ra, zay, sin, shin. Next line, anon? Sad. Sad, dad, ta, da, ain, ghain. Next line, fa. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Then ha, last line, ha. Ha, waw, ya. So nakuha nyo na paraan. So ito, pag inulit mo ito sa loob ng isang oras, paglabas mo ng classroom na ito, memorize na. Itong ginagawa nga natin ngayon maging familiarize na sa inyo Isang oras na ang pag-aaral natin dyan, ulit-ulitin natin. Paglabas nyo dito, kahit kung hindi mo man na-memorize pa, pero familiar ka na. Posibleng memorize mo na yung first line, second line. So, ganun lang. Isulat mo sa maliit na papel, tapos ilagay mo sa pulsa mo. Pag nag-duty ka sa trabaho mo, ganun gawin mo. Habang nagtatrabaho ka, wag lang nanong ka sa CR. Kasi mga letters ito na, pati sa ito na yung original na letters ng Quran, Hadith, ganyan, mga Islamic knowledge. Ito ang ginagamit yung Arabic. Mas maganda, doon sa CR, wag natin siyang gamitin sa loob, ganun. Dito sa labas, pag nagtatrabaho ka, security ka man, ano man ang trabaho mo, tingnan mo, ilagay mo din sa bulsa mo. Tapos, tingnan mo, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Tapos, pag ba, ta, sa, jim, ha, ha. Dal, dal, ra, zay, sin, sin. Tapos, ano yung pangatlong linya? So, pwede mong kunin, tingnan mo. Sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Fourth line. Ano pa yun? Tingnan mo. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Then last line, ha, waw, ya. Balikan mo ulit. Ba, ta, sa, jim, ha, ha. Dal, dal, ra, zay, sin, sin. Sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Then last line, ha, waw, ya. So ito yung na-discover ko na paraan na ginagawa ko sa paraan ng pagturo sa mga matatanda, mga brothers and sisters na medyo mayroon ng mga edad, lalo na tulad ng mga edad natin, umaabot na ng 40, 50, 60. Pero kahit ang edad mo ay 60 na, kahit ang edad mo ay 70 na, 80 na, huwag mong sabihin na hindi na ako matututo ng Arabic, na alphabet ng Arabic dahil matandaan na ako. No. Ang pag-aaral, pananliksik ng kalaman, mula sa maliit ka pa, kung kailan ka pwede nang mag-aral, hanggang sa bago ka ilibing. Sabi ng hadith, utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahd. Min al-mahdi ila al-lahdi. Ibig sabihin, from the cradle to the grave. So kahit 70 ng edad mo, kung sabi 70 na ako. Sa Pilipinas, mashallah, ang dami na ng pag-aaral ng QLP. Marami makakapagturo, marami nagtuturo doon sa, kahit doon sa Qs, kahit doon sa Purok, doon sa masjid, doon sa mga madrasa, doon sa mga Islamic center, doon sa mga tugan, doon sa mga area na kung saan nag-celebrate ng kainan. Ginagamit nyo sa mga pag-aaral ngayon. Mashallah, lakas na ngayon ng mga pag-aaral simula sa Luzon hanggang Mindanao. Sa mga interesado. Sa Mindanao, mashallah, kumalat talaga itong subject na QLP, Quran Literacy Program, na tinuro ko nga ngayon dito sa Qatar. Natapos ko na yung Module 1, Module 2, Module 3. Pero after doon sa Module 3, talagang pagbabasa ng Quran at saka tafsir. So napansin ko doon na mayroong mga brothers na hindi pa pala talaga sanay sa pagbabasa ng Quran. So nilagyan ko ng transliteration. Arabic siya, pero binabasa sa English na mga letters. Pero nung matapos ko, in-stop ko muna at bumalik ako dito sa Arabic para yung mga brothers na hindi pa talaga marunong sa Arabic, para masanay sila, at then babalik kami ulit doon sa tafsir. Pero gusto ko, ang lahat ay nasasali doon sa program ng Quran Literacy Program ay nakakapagbasa na ng Arabic. Kaya huminto muna ako at bumalik ako ng Arabic para inshallah masanay sila. So ito, di ba kanina, in-explain ko na sa inyo yung pagbabasa,
yung pagsusulat at saka pag-memorize. I mean, ang pagsusulat yung kung paano siya isinulat. Pero ngayon dito, pagsusulat talaga. Halimbawa, pagsasanay sa pagsusulat ng alpabetong Arabic. So ngayon, hihingin ko sa inyo na isulat ninyo ang Arabic alphabet. Isulat niyo ang alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Halimbawa, isang linya, isulat mo dito ang alif. Isalin na natin yung alif. Alif, ba, ta, tha, then jim, ha, then kha. So yun yung first line. Then second line, sabi mo, dal, dal, ra, zay, sin, shin. Okay? Ganon. Then third line, sad, dad, then ta, then ba, ain, walang tuldok, then ghain, may tuldok. Okay. And then, next na line, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun. Then, last line, ha, waw, ya. So, ganun ang gagawin natin. Mga brothers, i-read nyo ang inyong mga papel at saka mga lapis o ballpen. Then, gagawin natin ito. Isusulat natin siya. Pero, para halimbawa, hindi masayang yung time natin para continuous ang ating pagsasalita, lalo na dahil nire-record natin, nilalive natin itong ating lecture. So, ang gagawin ko sa inyo, gawin natin assignment. Itong kopya na ito, inshallah, may niredy akong nakaprint. So, yun ang bibigay ko sa inyo. Then, sulatan ninyo pagkatapos. By next class, idadalhin nyo sa akin bilang assignment ninyo. Okay? So, ituloy natin. At least nakita nyo na kung paano ang gagawin dito. Paano ang paggagamit dito. Yung makakakuha ng kopya, PDF o kaya aklat, at least alam nyo paano nyo gagamitin ito. May teacher kayo, wala kayong teacher, matutulungan kayo nito. Plus, pagka nakakuha din kayo ng kopya ng video recording na ito, so pwede mo siyang pagsamahin. Habang nanonood ka, magagamit mo ang instruction. Okay? So, ang next dyan ay ito na, Tamrin, Kitabat al-Huruf al-Arabiya. Pagsasanay sa pagsusulat ng alpabetong Arabi. Then, sinulat ko na kanina, pinakita ko na sa inyo, okay? Ganyan ka mag-start. Halimbawa, alif, tapos ba, then ta, and then tha, di ba? Then jim, may tuldok, ha, then kha. So, dito sa unahan, mayroon ko pakita dito. Next, sabi niya, isulat ang mga titik na Arabi sa tamang posisyon. Kanina sa taas, sinabi ko isulat, di ba? So, isulat lang yun kasi basta isulat mo lang. Nakapatong man siya o nakababa, basta isulat mo. Pero dito, tuturuan ko kayo na kung paano siya talaga pagsusulat. Kung sa computer, i-type mo ng computer, lahat ng letters ay papatong sa linya. Sa computer, pag ginamit mo itong keyboard na ito, pag susulat mo, lalabas yung mga letters na nakapatong siya sa linya. Hindi siya bababa ng ganito. Pero sa original, pag kamay ang ginamit mo, ito yung tamang calligraphy na pagsusulat. Yung ang font na ginamit natin sa Arabic, ito ay Simplified Arabic. Simplified Arabic. Kaya alif, tapos ba, nakapatong sa linya. Ang mga letters ay ang ba, ang tha, ang jim, nakapatong, ang alif, ang ba at saka ta at tha, nakapatong talaga sila sa linya. Ayan. Tapos, ayan, ang tuldok ng ba nasa ibaba. Then, ang ta, ganun pa rin, tha. Ang jim, ayan siya, bumaba yung buntot niya. And then, nandun yung kanyang mata, tuldok. Tapos, ganun. Tatlong letters pareho. Ang dal, ayan yung dal, full curve. Pumatong talaga sa linya, umupo sa linya. Ang ra, yung kanyang pang-itaas na parte, half doon nasa itaas, ang half naman na nasa ibaba. Ganun din ang zay. Ganyan, tuldok. Then, ang sin, ganito rin, nasa linya ang sin. Sin, ganyan mo lang. Nakapatong sa linya. Then, shin, ganyan, nakapatong sa linya. Ang sad, basta, yung kanyang katawan nakapatong sa linya, pero yung buntot niya bumaba. Tapos bumalik. Yan, sad, yung kanyang katawan ganyan sa taas. Then, ang sad, always kailangan nandyan siya. Yan, nandyan yung kanyang, ito. Kasi yan ang palatandaan niya bilang sad. Sad. Then, dad. Okay. Ang ta at saka da, talagang patong na patong. Kasi wala silang mga buntot, Ang buntot nila, pa-sideward.
pakaliwa. So, nandun siya. Kasama sa line. Ito namang ain, ang katawan niya sa taas na sa ibabaw ng linya, ang buntot niya ay bumaba. Ganun din ang gain. Pareho talaga. Tuldok lang pinagkaibahan nila. Ito, tinan nyo ang fa. Ang fa, pumatong talaga sa linya yung kanyang buntot. Diretso, ulo niya, tapos ito yung katawan niya. Ang calf, may part siyang bumaba kasi pa-straight siya. Bumaba ganyan, no? Pa-straight sa baba. Ganyan. Tapos nag-curve, then pataas, bumalik sa taas yung kanyang buntot. So, tingnan nyo. So, itong guide ninyo. Guide ninyo na kung paano ang pagsulat. Dinisign ko siya kasi ang ginawa ko, tinype ko muna yung mga letters kompleto, then bago nilagyan ko nitong linya. Ganyan. Meron akong kinopyahan, meron akong tiningnan na kitab na aklat na yung sinasabing writing in Arabic. So, al-Khutta al-Arabiya. Doon sa English, meron din tayo, tinuturuan din tayo ng teacher noon na pinalinya sa panahon ng ating elementary. Sa English, inuuna ang linya. Dahil isulat mo ang A. Marami yung design ng A. Ganyan. Alam ba, ganyan. Tapos yung B, meron yung pa-design ng B na pa ganyan, no? Ganyan. Ganyan. Tapos gumanon pa. Yung A, meron yung A na gaganon mo. Tapos pag ganyan, then gaganon siya. Gumaganon. Tapos C. Halimbawa, C. Magano yung pagano niya. Okay? Yung letter F. Ang F, ganyan lang yung F. Pero pag yung pina-arty, ginaganon siya, nag-i-start ka dito, parang ginaganon siya. Hindi ko nakatandaan ng mabuti ngayon. Tapos ganyan. F, parang letter L yun. Anyway, pag tinignan natin yung aklat, madaling kopyahin yun. Kaya-kaya natin yun. Pero mayroon talagang mga kamay ng tao na kahit anuhin niya. Yung mga ibang mga classmates natin, mashallah, kaya nagiging mga civil, nagiging mga architect sila dahil sa galing ng kanilang kamay. So literal, naging architect siya, designer. May classmate kami noong sa high school ako. Ang galing talaga. Talagang hinahangaan namin siya sa Mati National Comprehensive High School. Okay, I study high school in Mati National Comprehensive High School. Ngayon Mati City na. Dati Mati Davao Oriental. Okay? So, mashallah, meron kami kasi classmate noon. Ang galing talagang famous siya na sa galing niya. Meron namang iba naman yung mga famous sa pag-aawit. Bawat isa meron. Pero sumasali din ako sa mga drama noon. During my high school, napapasama ako sa mga laro sa stage ng paligsahan ng drama. Rin ako noon. Alhamdulillah, pero iba talaga. Meron talaga yung talent na mga another na brothers na hindi na natin kayang abutin dahil sila yung binigyan ng Allah sa talent na yun. Pero meron naman akong talent na zero talaga sila. Tulad nitong Arabic. Alhamdulillah, itong binigay na sa akin ng Allah. Kaya pala, hindi ako naging marunong doon sa ibang kasi hindi naman pwede yung jack of all trade, master of none. So, bawat isa sa atin, mayroon siyang master. Kung saan yung binigay ng Allah sa kanya, yun ang niya. Tapos kailangan niyang i-develop. Itulad nitong Arabic, nakikita ko din noon, when I was in elementary ng Arabic, meron akong chance sa pagpapaganda ng writing. Pero hindi ko siya na-develop. Pero kasi nag-iba na yung inaano ko. Pero anyway, siguro kung i-try ko again. So, hinahanap ko na lang yung kung saan yung mas kailangan ko, mas magagamit ko. So, yun yung din-develop ko. Okay? So, yung mga pag-design, pagsusulat, yan ngayon ang ginagawa ko. Pagsusulat ng Quran, pagsusulat ng hadith, pagsusulat ng about Islam, meron ng ginagawa ko sa computer. Pagdating ko sa opisina, yun ang inaano ko. So, inshallah, about isa sa atin ay mayroon siyang kagalingan na ibinigay ng Allah sa kanya. So, ayan. So, ito na, Allah, nakita nyo na. Pagdating dito, ang kaf, pumatong talaga sa linya, kaf, pero ang lam, may bumaba ng konti sa part ng katawan niya. Ang mim, bumaba yung kanyang buntot. Ang nun, ang kaibahan ng nun, tingnan mo, ang nun at saka bata sa halos magkapareho sila. You know? Pero ang nun, may parts ng kanyang katawan na bumaba sa linya. Then, ang tuldok niya sa ibabaw, opposite sila ng ba. Noon at saka yung ba. Pero pag nagsusulat na, halos wala na itong wala kasi mamaya pagdating sa pagsusulat, mawawala yung mga buntot, mawawala yung mga katawan eh. So makikita mo na lang yung mga tuldok niya. Mga ganyan, mga tuldok. Hindi sa unahan, pag nagano na tayo yung kabit-kabit, ito pa hiwa-hiwalay pa minuldi. Pag kabit-kabit na alam mo na, makikita mo yung mga sinabi ko. Ito ang ha, yung isang ha, yung isa na ha, ha, ang daling isulat ito, kanya lang ha, pero ito, magkukurve ka. Simula ka sa taas, ganyan, tapos ibaba mo ang kamay mo, tapos mag-circle ka dito, mag-roundabout ka, ganyan, ganyan mo, ganyan,
Tapos, ganito mo. Kahit hindi masarado, walang problema. Ganun lang, oh. Pagsulat mo ng ha, simula ka sa taas. Halimbawa, ito ang linya. Ganyan. Pataas ka din, pababa. Tapos, ganun mo. Ganun lang siya. Okay? So, ito na. Ang nun. Ulitin natin, tingnan natin uli kung paano isusulat. Ayan, oh. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. So pag ganyan, mahirap kang memorize. Kasi diretso na, alif, bata, sa, jim, ha, kha, dal, blah, blah. Doon sa mga YouTube, may makikita kayo doon na pagtuturo ng may mga program doon ng for children ng Malaysia, inaawit ng mga bata. Alif, bata, sa, jim, ha, kha, dal. Ganun. Maraming kang makita doon. Kung gusto mo, i-memorize mo siya nung paraan nung So, pwede kang sumabay doon sa mga batang mga Malaysiano, Indonesia. Marami doon, pinanood ko doon sa YouTube. Kasi kumukuha din ako ng idea ng pagtuturo. Pero kasi pambata yon, minsan yung mga matanda, sabi nila, sino pang maaawit nun? Yung mga bata, napakadali. Pero so ang ginamit ko sa mga matanda, itong mga ganitong style. Yung pinagrupo. Bata, sa, jim, ha, ha. Kung mag-start ka ng ganito kagad, mahirap ka memorize. Bata, sa, jim, bata, sa, jim, ha, ha. Tapos makalimutan, ano yung sunod? Ganun. Dal, makalimutan mo. Pero pag sinunod mo yung instruction, yung paraan, bata, sa, jim, ha, ha. Kasi palinya-linya, ma-memorize mo. Tapos, didikit sa isipan mo na para lang siyang nasyid, parang awitin lang. Bata, sa, jim, ha, ha. Dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, da, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Then, ha, waw, ya. Madali mo memorize ang ganun. Pero ganito, minsan medyo mahirap ang pag-memorize diretso. Okay? So, ito lang, basta importante dito, yung makikita nyo kung paano ang pagsusulat sa linya. Pero, for the beginners, kahit hindi mo na masunod ito, basta importante, kahit pumatong lahat sa linya, kasi ang computer, ang keyboard, ipapatong niya lahat sa kung pag yun ang makikita mo. Pero walang problema yun. Pero ito yung at least alam mo ang rules. Okay? Continue tayo. Ito yung kung halimbawa malalaki yung pagsulat kaya dinamihan ko yung linya or gusto mo iulitin mo uli ang alif, bata, sa, jim, at least meron kang chance magsulat. Magsulat ka ng magsulat. Kaya yan, pinuno ko na yung isang page ng mga linya. Bahala ka ilang set-ups ng letters ang ilagay mo doon. So ngayon, 'di ba kanina tinuruan ko kayo ng pagme-memorize. So nasanay kayo ngayon so ngayon nakikilala niyo yung mga letters sa pamamagitan ng memory ninyo. Na-memorize na ng bata, sa, jim, ha, kahit hindi mo makita, kahit hindi mo na-imagine yung letter, pero na-imagine mo yung pangalan, bata, sa, jim, ha, nasanay yung dila mo. Ganun, dal, dal, ra, zay, sin, shin. Sinasabi mo yung words, pero pag sabi, isulat mo nga, hindi mo may sulat. Isulat mo nga yung ra, hindi mo may sulat. Isulat mo nga yung shin, hindi mo may sulat. Pero memorize mo. So, yun yung posible na memorize mo sabay parang awitin, pero hindi mo siya na-memorize sa hitsura. Ganun lang nangyari sa iyo. So ngayon, dito na paraan naman, machi-check mo yung sarili mo kung talagang na-memorize mo na siya, pati yung hitsura, o kaya yung sound lang ang na-memorize mo. Parang audio lang. Ito sabi, pagsasanay sa pagbabasa. Then, tamrin lil-qira'a. Pagsasabi mo, ngayon, wala na yung arrangement mo na bata, sa, jim, ha, kha. So, ang purpose dito ay, sabi mo, ano ito? Ba. Ito. Ano kaya ito? Kasi nasanay ka sa bata, sa, jim, ha, kha. Memorize mo na, pero pagdating sa actual, nakakalimutan mo yung litra. So, dahil dito sa design na ito, na ay matatandaan mo, ba, jim, dal, sin, zay, ta, kaf, ghain. So yung mga brothers and sisters, kapag natapos yung recording, then naka-download siya sa Facebook o sa YouTube, so binibigyan kayo ng chance ng makakasabay ka sa akin. Pagsabi ko ng kanya, pwede pang mauna ka na sa akin.
Wow. Sige, ano kayo sa akin? Sad, makipagbaligsahan kayo. Nun. Hamsa, sinali ko na yung hamsa. Hamsa. Fa. Lam. Kha. Ra. Shin. Ya. Ain. Dal. Dod. Alif. Ta. Ha. Qaf. Mim. Ha. Fa. Dha. Tha. Ta marbuta. Lam alif. Ano itong lam alif? Yan yung lam, tapos may alif. Ito siya, yan yung lam nito. Ito lam, pero kasi pag kabit na, yung lam, yung ganyan niya, hindi na ganyan. I-straight mo lang siya, hilahin mo lang ganyan, no? Beginning form. Then, ilagay mo ang alif. So, ganyan. So, ang computer, ganitong ginagawa niya. Lam, ganyan, tapos alif. Pero kung ikamay, ganito. Lam, tapos yung alif, alif, ganyan. So, may different font. Different niya, itsura. So, tingnan nyo. Ngayon, medyo bilisan natin. Tingnan natin. Ba, jim, dal, sin, zay, ta, kaf, ghain, waw, sad, nun, hamsa, fa, lam, kha, ra, shin, ya, ain, dal, dad, alif, ta, ha, qaf, mim, ha, fa, dha, tha, ta, la. Pwede kong basahin siya ng ta, la. Kaya ta marbuta, lam alif. Okay, masalat niyan yun. Ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo na ito para ma-master mo. Tignan mo, bilisan ko ha. Ba, jim, dal, sin, zay, ta, kaf, ghain, waw, sad, nun, hamza, fa, lam, kha, ra, shin, ya, ain, dal, dad, alif, ta, ha, qaf, mim, ha, fa, dha, tha, ta marbuta, lam, alif. Titingnan kong ilang minuto na. Okay? So, next, gusto kong tapusin natin yung lesson 1. Okay? So, na-training nyo na-review nyo na. So, sa pag-review natin na ito, although hindi ko na kayo pinapabasa talaga ng paisa-isa, theory lang ang inaano ko ngayon sa inyo, ako ang nagbabasa para madali. Pero at least, binigyan kayo ng guidance. So, para ma-sure mo yung memorize mo doon na bata sa jim, ha, kha, na-memorize mo siya. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر